Tatanong ako sa'yo, kung ang isang teacher mo ay naging referee during your intramurals, teacher pa rin ba siya? Of course, the answer is yes. Pero habang nagre-referee siya, hindi siya nagtuturo. Ang trabaho muna niya is to make sure na magiging patas yung laro. Ganito rin po ang nangyayari sa Senado. Marami ang nagsasabi na nag-convene na ang Senado bilang impeachment court. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin noon? Ang ibig bang sabihin, bawal na silang gumawa ng ibang trabaho? O pwede pa rin ba silang mag-imbestiga ng ibang issue ng bayan? At higit sa lahat, ano ba talaga ang sinasabi ng 1987 Constitution? Hindi ang sinasabi ng Facebook, hindi po sinasabi ng TikTok, at hindi sinasabi ng paborito nating mga vlogger, kundi ano mismo po ang nakasulat sa ating Constitution. Kasi baka nagdedebate tayo online, pero hindi naman po pala talaga natin naiintindihan ang tunay na ibig sabihin ng the Senate convened as an impeachment court. Kaya sa video na ito, himayin po natin ang usapang ito parang simple lang. Walang malalim na legal terms, parang nagkukwentuhan lang. Hi, this is Banateros Files at dito po hindi tayo agad naniniwala sa mga viral posts. Binabalikan natin ang konstitusyon, ang batas, ang totoong konteksto sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Unahin po muna natin ang salitang convene. It spells C-O-N-V-E-N-E. Mukhang malalim pakinggan, no? Pero sa totoo lang, napakasimple lang po ng ibig sabihin ito. Ang salitang convene po ay nangangahulugang magtipon or formal na magsimula para gawin ang isang particular na tungkulin. Halimbawa po, nag-convene ang isang pamilya or nag-convene ang pamilya ninyo para mag-celebrate ng birthday. Ibig sabihin, nagtipon kayo para sa birthday, hindi para maglinis ng bahay, hindi para mag-away, kundi yung iisang layunin po ng inyong pagtitipon is to celebrate the birthday. Gets po? Ganon din po ang Senado. Kapag ordinaryong araw, nagko-convene sila bilang Senado. Ang ginagawa po nila, gumagawa sila ng batas, pinag-uusapan ang national budget, kinukumpara ang ilang presidential appointments, at ginagawa nila ang iba pa nilang trabaho bilang mga mambabatas. Pero may mga pagkakataon na binibigyan po sila ng konstitusyon ng iba pang tungkulin. Pero hindi bilang lawmakers, kundi para gawin ng isang napaka-espesyal na constitutional duty. At dito po natin bubuksan ang mismong konstitusyon. Kung babasahin po natin ang 1987 Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 6, ganito po ang nakasulat. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of the impeachment. Napakaikling sentence, pero napakalalim po ng ibig sabihin. Himayin po natin yan isa-isa. Unahin po natin yung phrase na the Senate shall have the sole power. Ibig sabihin po nito, yung sole power, S-O-L-E, tanging sila lamang. Bukod tangi. Sa madaling salita, kapag impeachment trial po ang pinag-uusapan, hindi po ito trabaho ng Supreme Court. Hindi po ito trabaho ng Court of Appeals. Hindi po ito trabaho ng Office of the President. Ang Constitution po mismo ang nagsasabi na Senado lamang, kasi they have the sole power, ang may kapangyarihan na gawin ito, yung impeachment. Ayun po, so dating himayin yung phrase na to try and decide. Mapapansin po natin na hindi sinabi sa Constitution na to investigate. Hindi rin po sinabi doon na recommend. Tapos ginamit po yung term na to try. Na ibig sabihin po nito in Tagalog, titisin. So, parang ginagawa sa court, meron pong dalawang sides, may dalawang panig. May prosecution and meron pong defense. Merong mga evidences na pinapresent, may mga witnesses, at meron pong mga abogado. At pagkatapos marinig ang lahat, doon lamang po magpapasya. Yun yung kasunod na to decide. Ang ibig sabihin naman po, hindi lang sila makikinig. Sila rin po ang magdi-decide kung may sapat na batayan para ma-convict or bakit ang respondent. At sa kaso po ngayon, si Vice President Sara Duterte po yung respondent. So, didinig yung kaso niya, yung 4 na articles of impeachment, and pagkat natapos na pong itakil lahat yun, ay mag-decide po ang mga senator judges kung si VP Sara po ay ma-convict or ma-acquit sa mga inaakusa sa kanya ng prosecution, in which, dito sa kasong ito, yung mga taga-House of Representatives. So, may isa na naman pong tanong, kung ganito palang ginagawa nila, judge na ba sila? Ang sagot po, sa impeachment trial, oo. Pero linawin po natin na hindi ibig sabihin na naging regular judges na po sila. Hindi po ibig sabihin na pwede na silang humawak ng murder case or civil case. Hindi po ibig sabihin na maaari na silang biglang RTC judges bukas or yung regional trial court.
para sa kaalaman po ng hindi nakakaalam ng ibig sabihin ng artist. Ibig sabihin lang po nito na habang dinidinig po yung impeachment case, may ibang constitutional function silang ginagampanan. Balik po tayo dun sa usaping teacher. Diba? Teacher siya, pero dahil may intramurals kayo, marunong siya mag-referee, so referee mo na siya. Hindi siya magtuturo, parang sa Senado. Hindi mo na sila as lawmakers, pero they will act as senator judges first dahil dito nga sa ginaganap na impeachment trial. Sa pagkakataong ito, ang papel nila ay maging fair and just sa tagapakinig ng kaso at mag-decide ayon sa process ng impeachment. So kung mapapansin po natin, bago nag-start yung impeachment trial, di ba nagkaroon po sila ulit ng oath-taking. Bakit po, di ba senators na sila? Opo, pero kasi yung panunupang yan ay may special na layunin. Sa ilalim po ng Rules of Procedure on Impeachment Trials ng Senado, ang bawat senador po ay nanunumpa na gagawa ng impartial justice according to the Constitution and the law. Sa simple salita, nangako po sila na magiging patas sila, hindi dahil kaibigan nila yung isang tao, hindi dahil kalaban nila yung isang tao, hindi dahil pareho sila ng partido, kung hindi dahil iyon ang inaasahan sa kanilang tungkulin bilang mga miyembro ng impeachment court. At dito nagsisimulang magbago ang papel ng Senado. Hindi po sila tumigil maging senador. Pero habang nagpapatuloy po ang impeachment trial, may isa silang tungkuling direktang pinagkatiwala sa kanila ng mismong konstitusyon ng Pilipinas. Ngayon, may isa pang tanong na siguradong narinig mo na din. Impeachment court na ang Senado. Bakit may gusto pang ituloy ang hearing tungkol sa flood control scandal? Valid na tanong po yan. At para masagot po ng tama ang tanong na yan, kailangan nating paghiwalayin ang batas at ang opinyon. Magkaiba po kasi ang dalawang yan. Balikan po natin yung sinasabi ng Constitution. Sabi sa 1987 Constitution ng Article 11, Section 3, Paragraph 6, ay nakasulat, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Mapapansin po natin, malinaw kung sino ang lilitis. Malinaw kung sino ang magdedesisyon. Pero hindi rin sinabi ng Constitution na sa oras na mag-convene ang Senado bilang impeachment court ay tumitigil na ang lahat ng iba nilang kapangyarihan bilang Senado. Ibig sabihin po, kung ang pagbabasehan lang natin ay mismong nakasulat sa Constitution, wala itong tahasang utos na sinasabi na bawal na silang gumawa ng ibang legislative hearing. Pero hindi po dyan nagtatapos ang usapan kasi may iba pang mahalagang tanong. Dahil wala bang tahasang pagbabawal, ibig sabihin ay dapat na nilang ituloy ang ibang hearing? Hindi rin po kasi ganun kasimple ang sagot. Bakit? Kasi ang impeachment trial po ay hindi ordinaryong committee hearing. Ito po ay isang constitutional process. May prosecution, may defense, may mga lawyers, may mga evidences, may mga witnesses, at higit sa lahat ay may due process. At sana po ay ang pandulong yan, yung due process ay masunod po. Anyway, going back. Kapag nagsimula na po yung trial, inaasahan po ng taong bayan na bibigyan po ito ng sapat na oras, atensyon at respeto. Kaya po, may mga constitutional experts na nagsasabing kahit walang tahasang bawal sa constitution, mas nararapat na unahin muna ang impeachment trial pag hindi po ito maantala. Sa kabilang banda naman, may mga experts po na nagsasabing pwede namang pagsabayin basta maayos ang schedule at hindi naapektuhan ng impeachment proceedings. Hindi talaga ang tanong ay legal ba or illegal. Mas madalas ang tanong ko ay ano ba ang mas nararapat or yung priority matapos. Pero sa case po nito, mas binigyan ng priority yung pagdinig ng aligasyon laban kay VP Sara. Halimbawa, isa kang empleyado, pwede ka mag-break ng 15 minutes. Legal naman yon. Pero kung sobrang dami talagang pending na trabaho, maaaring sabihin ng boss mo, tapusin mo na muna to. Hindi dahil bawal kang mag-break, kundi dahil iyon ang mas nararapat sa sitwasyon. Ganito rin yung argumento ng ilan tungkol sa Senado. Hindi nila sinasabing may nakasulat na pagbabawal. Na sinasabi nila, dapat dahil impeachment trial ito, dapat itong bigyan ng priority. Ngayon, paano naman yung flood control investigation? Walang dudang mahalaga rin yon. In fact, mas mahalaga nga yun. Dahil kung may katiwalian sa paggastos ng pondo ng bayan at nakita naman natin yung mga marami nang lumabas sa media at social media, karapatan po natin publiko na malaman ang katotohanan. Kaya hindi rin po natin masasabi na maliit na usapin lang yon. Ang tunay na tanong po ay paano pagbabalansehin ng Senado ang dalawang mahalagang tungkulin. Sa isang banda, may impeachment trial na direktang pinagkatiwala sa kanila ng konstitusyon. Sa isang banda naman, may tungkulin din silang magsagawa ng mga investigations in aid of legislation para makatulong sa paggawa or pag-amend ng mga batas.
iyan ang dahilan kung bakit iba-iba ang pananaw ng mga senador at ng mga legal experts. Hindi dahil magkaiba yung binabasa nilang constitution, kundi dahil magkaiba yung interpretation nila kung ano yung pinakamainam na gawin sa sitwasyong yon. Kaya tayo bilang mga mamamayan, maganda rin na maging maingat tayo. Kapag may narinig tayo nagsasabi labag sa constitution yan, o kaya naman walang problema dyan, magandang itanong din natin na saan sa constitution nakasulat yon. Anong article? Anong section? May desisyon ba ang korte na sumusuporta sa sinasabi yon? Dahil sa usaping legal, hindi po sapat ang malakas ang boses. Hindi sapat ang dami ng followers. Hindi sapat ang pagiging sikat. Dahil sa batas, mas mahalaga pa rin ang ebidensya. Mas mahalaga pa rin ang mismong nakasulat sa konstitusyon at iyon ang gusto kong iwan sa video na ito. Hindi ko po sinasabi na ito po ang dapat ninyong paniwalaan. Ang gusto ko lang po, kapag may nabasa o narinig kang impormasyon, huwag tayong titigil sa sabi nila. Umabot po tayo sa ano ba talaga ang nakasulat sa batas. Dahil sa panahon ngayon, napakadaling magbahagi ng opinyon. Pero mas mahalaga pa rin po kung ano ang katotohanan at kung ano ang nakasulat sa ating konstitusyon. Hindi natin kailangang pare-pareho ng paniniwala. Pero sana pare-pareho po tayo maging mapanuri. Dahil ang batas ay hindi binabasa base sa emosyon, kundi base sa kung ano talaga ang nakasulat. At kung gusto mo ng mga ganitong usapan, mga isyung pambansa at legal na ipinapaliwanag sa paraang simple, malinaw at walang sigawan, samahan mo lang ako sa masusunod nating videos. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.